guys, shall we What? Na naman sa inyo lahat mga guys. Ito na naman ang aking mini vlog ni Vram Vlog guys, na mekos ang video na ito guys. Ito guys, matatats kayo sa sorpresa ng kanyang mga anak sa kanya. Tulad ko, isang ama guys, naiiyak din ako sa video na to, kaya tara guys, panoorin natin ang video na ito, tapusin natin hanggang dulo. Tara guys, let's go. This is Megos. Welcome to my guys, Bida ang Saya, Jollibee. Let's go. Madalas, ang mga umuuwing OFW ang may pasalubong sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero baliktad para kay Tatay Eduardo. Ito guys, nakakatuwa yung ilang taon na hindi na umuwi. Sinurprise ng kanyang mga anak. Isang bagong Wow. Paglapag pa lang ni Tatay Eduardo sa airport, piniringan muna siya. Sinurprise talaga siya guys. Nakaka-touch. Naiyak ako dito guys. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Tatay Eduardo sa matatanggap niya maagang aginaldo? Tatlong dekadang naging OFW si Tatay Eduardo sa Saudi. Ang kanya raw unang taon sa Saudi, hindi naging madali. Mga ano doon, namumultito ng mga basura. Pinagtiisan ko yun. Kalauna, nakahanap siya ng disenteng trabaho roon, ang maging driver sa isang poultry business. Halos sa 15 years akong nag-drive. Kung saan ako nagpupunta. Hanggang ang gulong ng kanyang kapalaran, dinala siya para makilala si Arlene, na kalaunan naging misis niya. Nagkakilala kami sa abroad. Nag-alaga po ako ng 3 bata, ng anak ng prinsipe. Pagkakasal po kasi namin, nagkaroon na po ako agad ng baby. Nag-usap po kaming dalawa, nauuwi na po ako. Maraming naging hamon ang kanilang buhay mag-asawa, lalo't kinailangan nilang buhayin ang 6 nilang mga anak. Pag-uwi ko, nga kami lahat. Ang iniisip ko yung kinabukasan ng mga anak ko eh. Nag-struggle din kami financially. Sa isang minuto naman, 5 po kami magkakapatid. Kailangan po namin paghati-hatian yung minuto na yun. Kaya kung dati, madalas umuwi si Tatay Eduardo tuwing Pasko, itong huli, mas tumumal, kalimitang kada 5 taon na lang. Ang banding tayo po namin pag Pasko, video ko kasi birthday niya. Tapos mag-anda kami, wala po siya. Unti-unti naman daw nagbunga ang pagsisikap ni Tatay Eduardo dahil 4 sa kanyang 6 na anak nakatapos na ng kolehiyo. Pero hindi pa siya makauwi. Meron pa raw kasi siyang kailangang pag-ipunan. Pangarap ko na ako'y magkaroon ng van. Pag-uwi ko, kahit second hand man lang na van, bibili ako. Kaya ang mga anak niyang sina Angel at Edeline nag-ipon. Okay, hello po, hi! Puro kayo hi! Ayan, hi po! At nagtayo ng negosyo ng mga damit para mabili ang pangarap na van ng kanilang ama na ang presyo Laki. 1.7 million pesos. Mahal. Hindi po namin siya binabanggit kay tatay kasi surprise nga po para sa kanya. Kasi excited kami kung ano yung magiging reaction niya. Sakto namang bago matapos ang taon, si Tatay Eduardo pinayagang mag-leave para umuwi ng Pilipinas. Kaya sina Edeline, ikinasanat ang sorpresa. Yan na guys yung tatay nila guys. Kakayak talaga guys no. Una mo po makita yung tatay mo ulit. Sobrang daming taon. Sobrang sarap sa puso po. Sobrang saya sa pakiramdam. Yung mask mo na kayo. Piniringan ng mask guys. Kasi sorpresa. Ano ba rin sa price ko? Hanggang bumungad sa kanya ang van na matagal na niyang inaasam. Salamat sa EJ, tsaka sa mga anak ko. Naiyak siya! Ako kahit ang mabili ko lang ang ano, Salamat. yung sakto lang guys, yung mabili ko. Pero may pangarap ko. Pag-iipunan ko din yan guys. Sa akin ng mga anak ko ito. Soon.
Char. Yes! Salamat sa aking mga anak at yung aking Amen. mga pangarap ay tinupad nyo. Sana naman hindi kayo magsawa sa suporta sa inyong tatay, ha? Yay! Hindi na pinatapos ang sinasabi, guys. Ay, nung nakita ko yung pan na yan, hindi ko malaman kung buhay yung o pawis, hindi ko naman. Basta napakasarap ng pakiramdam ng ganyan na binibigyan ka ng mga anak mo ng surpresa. Si Tatay Eduardo agad i-flinex ang bago niyang ride. Hello! Ito naman yung Ganda, guys. loob niya. 50-seater sila. Napakasarap pala ng feeling na ikaw na nagdadrive ng sarili mong sasakyan. Pero ang tanong ngayon, babalik pa kaya si Tatay Eduardo sa naiwan niyang trabaho sa Saudi? Hindi na ako babalik ng Saudi. Yung mga anak ko, pinag-i-stay na ako rito. Nagpapasalamat sa kanila lahat dahil yung aking pangarap na mula sa aking pagkabinata, tinupad nila. Sila ang nagbigay ng katuparan sa aking mga pangarap. Marami sa mga driver, habang buhay na nagmamaneho ng sasakyang hindi naman kanila. Pero di bangat ang buhay para ring gulong. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Tama. Nasa ibaba ka. And guys, salamat sa pagsasama, sa panonood Darating ang oras, sa video ito, guys. mapupunta Maraming kami salamat. sa taas. God bless us all.